Mula sa FM Radio at PRTV Newsroom, ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita sa ating FM Radio Newsbreak. Ipinahayag ng mga lider ng Senado kahapon Martes ang kanilang suporta sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang lahat ng ahensya ng gobyerno ng agarang pagbabayad sa mga kontratistang maayos at tapat na nakatapos ng kanilang mga proyekto. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, hindi dapat isama sa iisang kategorya ang mga tapat na kontratista at ang mga gumagawa ng irregularidad. Samantala, sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, makakatulong ang direktiba ng Pangulo upang mabawasan ang pag-aatubilin ng mga kontratista na lumahok sa mga bidding ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nauna nang sinabi ng Malacanang na binibigyang diin ng utos ni Marcos ang matibay na paninindigan ng administrasyon na paunlarin ang ekonomiya, kasunod ng pagsisimula ng investigasyon sa mga umano'y anomalya sa mga flood control projects. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, sinabi ni Education Secretary Sonny Angara kahapon Martes na kasalukuyang nire-review ng Department of Education o kaya DepEd ang ilang grading practices na maaring hindi sinasadyang naghihikayat ng mass promotion, habang sinisikap naman ng pamahalaan na balansehin ang learning recovery at ang layuning walang mag-aaral na maiiwan. Tinukoy ni Angara ang Academic Recovery and Accessible Learning o kaya ARAL program bilang isa sa mga hakbang ng DepEd upang matiyak na walang mag-aaral ang mapag-iiwanan. Tungkol naman sa posibleng pagbabago daw ng curriculum, sinabi ni Angara na mas pinipili ng DepEd ang dahan-dahang reforma kaysa malawakang pagbabago. Sa halip, sinabi niya ang mga incremental reform ay magbibigay daan sa mga pagpapabuti ng hindi naaantala ang sistema ng edukasyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, mariing tinuligsa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kahapon Martes ang mga kumakalat na chismis na iniuugnay si Senator Loren Legarda sa umano'y tangkang pagpapatalsik sa kasalukuyang liderato naman ng Senado na tinawag niyang fake news. Tumanggi namang magbigay ng komento si Senator Legarda kaugnay naman sa issue. Samantala, kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na may mga miyembro ng minority bloc na nag-alok ng Senate presidency kay Legarda, bagay na kalaunan ay ipinaalam umano sa kanya ng senadora. Sa kabila ng mga usap-usapang kumakalat sa social media noong weekend, iginiit naman ni Soto na nananatiling matatag ang 15-miyembrong majority bloc at pinawalang saysay ang mga aligasyon ng kudeta laban sa kanyang pamumuno. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.